Hindi, bakit nga? Hindi, bakit? Hindi. Naalala mo na naman yung ano? Maliban doon, hindi pwede. Yung niloko ka namin. Oo, yung tomboy si ano. Well, si Christopher, ang dami mga naging offer dyan kahit sa showbiz noon. Parang inoferan pa yan. Kontrata sa career or ano to, yung pelikula o marriage contract. Sabi ng isang artista, ano ginagawa nila dyan? Pero never namin napag-usapan itong mga nalalaman ko ngayon about you. Never namin ito napag-usapan. Ang sarap. Ang sarap ng pagkain, ang sarap ng usapan. Di ba? Parehong masarap. My test? Pamlaman. Teka lang, ano yung nakaready yung food dyan? Hello everyone! Welcome to Candy and You! And now ang aking pong kasama po dito ngayon ang ating guest, mga kaibigan. Walang iba, hindi ko siya masyadong kilala, hindi ko siya masyadong kaibigan. Please welcome Ms. Gladys Reyes. Yay! Ayan, finally, nakaguess na ako sa'yo. Para tayo ano, no? Black and white. Parang ngayon, for change, ako yung ano, mabait. Tapos naka-white. Sa totoong buhay mo talaga, siya talaga yung malita. Tinatanggap ko na lang po. Tinatanggap ko na lang po kahit pinapunta po niya ako sa San Pedro Laguna. Sayang sa gusto ko. Kaya sinabi ko po na hindi talaga ako pwede. Tapos pinapunta niya ako dito, sabi niya pakainin niya ako. Pero wala namang pagkain. Ay, hindi totoo yan. Kaya nga, ano, mag-order na tayo. Saan pa ba ako talaga, bakit mo ba ako dinala dito? Sinabi lang, sige nga. Ano gusto mo matikman dito? Dapat sinabi ko na sa'yo yung mga specialties namin, like bulo, may kare-kare, sisig, yun. Gusto mo bang matikman lahat yun? Pwede naman. Ako pa maglilinis pagkatapos maghuhugas. Hindi, Kasi ang dami hindi. mo papakain sa akin eh. Ngayong araw na to, bubusukin kita. Talaga? Katulad ng pagbusog mo sa amin sa iyong mga ginagawa sa buhay. Kasi kilala naman naman natin si Gladys na isa sa mga mahusay premyadong aktor. Ayaw mo ba? Hindi, syempre, ikaw din naman eh. O, diba? O-order na tayo. Order ng ating ayan. Gusto ko sana matikman ng sisig. Aba, your wish is our command. O, ayan ang sisig. With matching, bangus and laing on top. Bangus and with laing? Yes. Idea din ni Christopher yan. Diba? Parang gourmet. So ano ang idea mo? Ako yung idea ko yung kung paano kakainin. Pero, siyempre dito kompleto na walang kanin, no? Brighten na! O, di na mo. Di ba? Parang nararamdaman na rin talaga nila kung ano talaga yung ano natin eh. Siyempre, kailangan. Hindi naman masarap ang sisig at ang bangus ng walang kanin. Hindi masarap ang pagkain ng sisig kung nakakamay lang tayo. Sana may kubyertos. Siyempre naman. Ay, ito Diba? pa another seasoning, bulalo. Kasi gawin natin kamay natin para... Yes. At, syempre, ang aming bestseller dito, isa sa mga bestsellers namin, aside from bulalo, ay ang aming kare-kare. Uy, tinan mo yung ano namin, sitaw namin, di ba? Ang cute. Ay, pakita mo yung sitaw doon. Ikaw naman na lumapit. Ilan lang ito dun sa mga bestsellers dito sa That's Diner. Kaya talagang pinadayo pa kita dito sa San Pedro, Laguna. Kasi ang main branch namin ng That's Diner ay nandito nga sa Barangay Olympia, San Pedro, Laguna. Bakit San Pedro? Kasi taga dito talaga ang family ni Christopher. Yes. Taga Laguna talaga sila. Taga San Pedro, to be exact. So, a few blocks away lang talaga. Doon talaga siya halos lumaki. Kaya naisip niya, bakit hindi sa hometown talaga niya, una namin ilagay ang That's Diner. Going back to his roots, Yes. kumbaga. So talagang ito ay baby. Kumbaga ay baby ito ni Christopher. So ikaw ang role mo dito ay isang supportive wife. Supportive wife, and of course, ako yung sa marketing side, si Christopher sa operational, tsaka syempre meron din kami general manager, may mga partners kami dito, yung para sa management naman ng buong That's Diner. Maliban sa That's Diner, ano pa ibang pinagkakabalahan mo ngayon? Ngayon, ayan, still doing teleserye, may Hindi ka nagdadasal, magdasal ka. manalangin muna tayo. Okay. Okay, kaya tayo. So, Black Rider, yan, ginagawa pa rin namin. Ongoing ang Black Rider ngayon. And also, I'll be resuming na ilang beses ka na rin naman nag-guest, a moment. So, on its, ito pag-resume namin, 16th year. Yan, a moment. Sa Net 25 pa rin.
panahon. Nag-enjoy ka doon, no? Oo, kasi di ba, bilang, alam mo na, tayo ay pinanganak na hindi matahimik. Di ba? So, yun talaga ako eh. Yung nakikita nila sa akin sa moments, ayun ako. Siyempre, napapad na sa teleserye, pigil na pigil ka doon, di ba? Parang lagi mo lang gusto magpapatay ng tao, manakit ng tao. Pero yung sa moments, ako yun. So, Black Rider, tapos yung moments, tapos may pamilya ka, may asawa ka, nanay ka, anak ka, kapatid ka, ang dami mong ginagawa. Parang ikaw lang, di ba? Ganun naman yata mga nanay, multitasking talaga tayo. Paano mo nagagawa lahat-lahat? Alam mo, parati yan tinatanong sa akin. Paano mo napagkakasya-kasya ang isang araw mo sa lahat ng roles mo? Kasi sabi nga nila, you have a lot of offices in your life. Importante na meron kang trusted, di ba? Na mga kasama mo sa buhay, di ba? Iba rin yung kasama sa bahay, iba rin yung kasama talaga sa buhay, which is family, di ba? Andiyan ang nanay, kapatid, di ba? Asawa. Hindi mo naman talaga kaya lahat. Hindi talaga totoo yung tinatag na super woman o super mom, di ba? Kasi ang ibig na sabihin nun, kumbaga, ano ka rin mag-delegate sa ibang tao, mga trusted people. So, at the end of the day, sa lahat ng mga ginagawa mo at bilang Gladys Reyes, naniniwala ka na nandito ka sa lugar mo ngayon because of your family, of the people around you. Yes, oh. Like ako, hindi lang sa side ko I'm also very blessed na yung sister-in-law ko, si Claire, which is sister of Christopher, has been very supportive, generous, and loving, alam mo, understanding with all of our, syempre, mga dinadaanan namin ni Christopher, sa negosyo man, sa personal na buhay. She has always been there to support us at ramdam mo talaga yung genuine love. Genuine care, kumbaga. Malasakit, di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat ng mga sinabi mo, yung term na malasakit. Kasi yung malasakit, hindi mo kailangan i-oblige yung tao. Ang sarap mong sisiga, pero magkasarap to kung may tubig. Hindi po ako mahihiya. Kasi ang tawag po doon, pag hindi nyo ako binigyan, ang tawag ng bilakok. Katulad niyan, di ba? Pag kailangan talaga, wag ka mahihiya. As simple as that, kailangan mo ng tubig, di ba? Oo. Kung nahihiya ka na dyan, mamaya hindi na pala kita makausap kasi nabilaw ka. Oo, yun ang naging cause of death ko, di ba? Yung, oo nga, ang sarap. Oo nga. Kaya mabaksak yung dito. anghang, di ba? Yung biglang, Oo. hindi na natin na ano. Pero gusto ko yung anghang kasi maanghang po yung sisig eh. Ito talaga, kailangan matikman mo rin. Sisling bulalo. So, ang bulalo namin dito, hindi lang po yung the old school bulalo na may, di ba, sabaw, ganyan. Oo. Sisling bulalo. And we even have the kari-karing bulalo. Nakarinig ka na ba doon, Kens? Hindi pa. Kari-karing bulalo kasi yung laman ng bulalo is gagawin namin kare-kare. With a sauce of kare-kare. Yung part, di ba, na bulalo. Actually, parang hindi lahat nakakaalam na I came from Itbulaga's Little Miss Philippines, 1984. As a runner-up, Little Miss Metro Manila ako eh. Ang Little Miss Philippines namin that time, si Glyza Herradura na. Pero since then, yun yung nakita nila ako sumali sa Itbulaga ng Viva. So pinatawag ako ng Viva for a screen test for Baby China ni Ate V. So, boy pa si Tita Mina noon and all. Tapos, imagine my first movie, I didn't even know, syempre, how big Ate V was that time. 6 years old ka eh. At saka, pero, ang nanay ko, Vilman yan, ever since. So, syempre, ang nanay ko, talagang siya ang kasama ko sa shooting, ganyan. Ang first movie, gagawin lang po, paglabas, sa ending lang ng Baby China, paglabas ni Ate V sa kulungan, paghahalikan lang yung anak mo. Kasi miss na miss niya. Ganun lang, wala akong acting na gagawin. Pero ewan ko, kung dahil siguro maarte na ako nung bata ako, o ganun ako ano yun, yung nag-react ka, reactive, sa Reactive. Yes, umiyak ako. Nung nakita ko si Ate V, parang naramdaman ko talaga yung nanay ko na matagal kong hindi nakita. I was 6 that time. So, after that, binigyan ako ng first full-length role ko sa movie. Agad? After nung Baby China. Yes, so, bata ako. Pero that time, mga siguro 7 or 8 na ako. Ganyan. So, 6 years old ka, Sumali. nag-Little Miss Philippines ka, galing kang Itbulaga, pagkatapos, tinatawag ka ng Viva sa Baby China. After ng Baby China, gumawa ka na ng isang full-length film. So, about 7 years old ka noon? Mga ganon. Ang pangalan Muling Buksan ng Puso. Kasali ka sa Muling Buksan ng Puso? Ako yung anak ni Ate V na galing US, na pinalaki ni Lorna Tolentino kunyari sa US. Okay. Anak ni Dindo Kaya nakakatrabaho ko pa sa Dindo Fernando, can you imagine? Oh my God.
So the great Dindo Fernando, na sabi nila parang John Lloyd daw, di ba, umarte, ganyan. I was with Dindo Fernando, Ate V, Connie Reyes, Sandy Andolong, Jimmy Melendez, yun ang cast nila doon, and directed by Leroy Salvador. So yung experience ko na workshop, hindi ko naman alam na workshop na pala yun kay Direk Marilu Diaz. Para lang kasing naglalaro. And imagine, ang kaklase ko sa workshop that time, hindi ko pa alam na, wow, syempre sobrang big nila Ate Shawi. Ang klase ko nun sa workshop with Direk Marilu Diaz, Ate Shawi, Miss Sharon Coneta, Philip Salvador, Classmate mo? sa workshop. Tapos si Miss Maru de Guzman was also with us dun sa workshop. Si Tita Vanji Labalan, mga ganon. Sila yung mga kasama ko ng mga time na yun na ka-workshop ko. Naalala ko, unang-unang tinanong sa akin Direk Marilu Diaz. Sabi ni Direk Marilu, wala siya instruction na, ganito ka, iiyak ka. Walang ganon. Sabi lang niya, sumigaw lang siya. Sabi niya, Rumble! Sabi niya ganon. Rumble! Rumble! Kasi nga, di ba, kulungan, yung baby. So, tinitingnan niya anong gagawin ko. Pag sino Rumble? Siyempre, sila Tita Banji, sila Maru de Guzman, nagkagulo sila para bang may rabat pa. Ilan taong ka? 6 years old? Mga 7 na yan. 7. Okay, simigaw ng Rumble. Alam mo ba ibig sabihin ng Rumble? Hindi. Siyempre, hindi ko alam. Wala pang Google nun. So, Rumble, nakita ko, parang nag-aaway, ang gulo, may chaos. Umiyak ako. So, nasa gitna ako nung habang tulis ako, parang umiyak ako. Kasi parang natakot ako. Kasi nakita ko sila Tita Malu pa. Talagang, di ba, sila Tita Malu, di ko siya nag-aaway. Nagsapakan. Rumble Kasi, di ba, sa kulungan, gano'n, di ba? Rumble. Yung pala yung talagang gusto niyang pa-capture ni Direk Marilu. Yung authenticity ng anong nararamdaman ng bata kapag ganyan na may nag-aaway, may rumble sa paligid niya. Ano yung initial reaction ng bata, ganyan. Tapos hanggang sa natutunan ko na rin yung eye contact, na hindi dapat malikot yung mata mo, pag may ka-eksena ka, hindi pwedeng kung saan ka nakatingin, kasi syempre yung sincerity ng eksena, lalo na yung kaibahan ng pagka sa TV, sa movie. Isa lang hindi ko talaga na-try ever in my life. Na-try ko lang sa sa show mo yung stand-up mo, di ba? Pero hindi ko pa lang natatry mag-teatro. Yun na lang ang hindi ko pa natatry sa buong, siguro, career ko and all. Siyempre, I'm always open to that. Pero yun nga, kasi mas naaga ko natutunan yung TV and movies. So, you started in the business, 6 years old, Little Miss Philippines. After 40 years, eto ka na. Fast forward. Di ba? Ang dami nangyari May mga pagkakataon bang wala kang trabaho? Lalo na sa craft natin, sa work natin, ang daming uncertainties talaga. Diba? Dumaan din talaga ako sa ganun. Lalo na, nung nandun ako sa awkward stage na tinatawag, which is what? Alanganin bigyan ng love team, alanganin bata pa rin. And then, yun naman yung time na talagang, syempre ang tatay ko naman, nag-work, diba? So, yun noon, door-to-door business uso noon. Hindi pa uso yung mga padala, di ba? Yung mga remittance. So talaga to mano-mano, dinideliver yung pera sa mga bahay-bahay galing sa abroad. Ganyan. So yun yung work ng tatay ko dati. And then, it was more than enough na ano namin. Although, I would say na parang, kumbaga middle class family kami, ganyan. Na ang tatay ko, the usual na ang tatay ko yung nag-work, ang nanay ko housewife, 3 siblings kami, ako yung eldest. So, no awkward stage ko, yun yung sinabi talaga ng tatay ko na, okay lang yan, lalong pagutin yung pag-aaral mo. Siyempre, elementary, high school, ganyan. Until, yun nga, pinatawag ako for Mara Clara. Okay. Kasi Mara Clara, 14 yata ako. Ang dami mo lang pinagdaanan from 40 years sa industriyang ito. Nilagpasan mo yung awkward stage, nagmara Clara ka. After mo nagmara Clara, akala nila pinag-audition kami. Hindi. Pero, pinag-screen test kami. Kaya tawag na kami dalawa. Separately, nakikita na nila kami si Judy Ann, batang gubat, di ba? Ako, lumalabas na ako sa Viva. Tinano kami sa screen. Naalala ko pa yung pyesa namin. Yung pyesa, pinagbibintangan nagnakaw. Siyempre yung Judy Ann, parang gripo, di ba? Iyak-iyak, tapos maamoy yung mukha, ganyan. Ikaw na. Actually, nung time na yun, sabi ko, iibahin ko yung atake nito. naks naisip mo na yon? At 14 naman na ako noon Kahit na. Pero kasi bata ako nagsimula. So sabi ko, kasi nakita ko nauna si Judy Ann Sabi ko, pag ganun hindi yung ginawa ko, hindi ko pa alam na Mara Clara yung gagawin namin. May kontrabida, may ano. Sabi ko, ang gagawin ko, palaban na pero naiiyak dahil feeling niya, pinagbibintangan siya dahil mahirap lang siya. Ako, ganon yung atake ko. Porque ba mahirap kami, ganyan nga. Pero lumuluha habang sinasabi ko yun. Pero palaban. Sabi ni Direct Emil Cruz, yung aming director and writer at the same time. After namin mag-screen test, alam na namin.
Sino Mara, sino Clara. And the rest is history. Okay, after nun, kailan ka nag-asawa? Bumalik ako sa ABS with you and Claudine. Saan ka man naroon? Doon na tayo nagkasama. Yes. Even sa dulo. Sa dulo. Sa dulo na walang hanggan, saan ka man naroon. Yun, magkasama po kami, even Carla, tama ba? Yes. Carla, Eric Kison, Yes. Ate Pai, Cherry Pai Picache. Oo. 40 years. At bakit nagtagal? Bakit ganun katagal? Ano, tingin mo, what is the lasting power? Lasting secret? Ano, bakit? Pagka kasi gusto mo yung ginagawa mo, tsaka yung tinatawag na passion hindi mo naman ginagawa to. Siyempre, talagang bonus na yung kumita. Kasi pinakamabilis din, di ba? Pero at the same time, kung hindi ko gusto itong ginagawa ko, baka matagal na ako wala. Pero nai-enjoy ko eh. Bata pa ako, alam mo, imbes na maglaro ako sa labas ng piko o habulan o ano, hindi ako, ang laro ko sa loob ng bahay, hindi pa ako sumasali sa Little Miss nito May mga manika ako, magkakahilera dyan. Acting-actingan. Nagro-roleplay na ako. Ako rin ganun. Nakatapis ako ng kunyari naglalaba ako sa ilog. Okay. Tapos nire-record ko yung sarili kong boses sa cassette recorder. Bata ako, matanda ako, ganun. Pumasok ako sa show business. Ayun yung parang, pero mo, ilan lang yung blessed na ganyan. Gusto nila yung ginagawa nila, di ba? At the same time, napagkakakitaan pa nila yung ginagawa nila. Kumbaga, find So like, the thing that you like to do best. Yes. Diba? Yung do what you love to do and you'll never work, diba, a day in your life. Kasi parang hindi trabaho because you love what you're doing. yes. Hanggat maaari, wag yung, anak, sige, mag-artista ka kasi para matulungan mo kami o para kumita ka. Hindi naman po ganun kadali yun. Hindi po kaagad kumikita yung artista, di ba? And let's get this straight. Real talk lang tayo, hindi po ganun yun. Naranasan ko rin yung sa sobrang gusto ko, nag-dance entertainment din ako So, nag-out of town show. Nanay ko kasama ko. Alam mo yung, pinababa kami sa service. Sabi ng isang artista, ano ba ginagawa nila dyan? Nasa probinsya kami nito akala namin kasama kami sa Service. sasakay doon para Oo. lumuwas na naman. Tapos na yung show Gusto pala nila solo nila yung service. Nung artista na yun. So bumaba kami nung nanay ko. Wala yung tatay ko. Siyempre, nagtatrabaho, di ba? So, wala na yung promoter mo. Kumuha sa amin, parang nauna na yata ang umuwi, ganyan. So, hindi namin alam gagawin namin. So, mabuti may nagbagandang loob, hinatid kami sa terminal, mga gano'n. Parang pang magpakailanman tsaka MMK na. Tapos, syempre, medyo may isip na ako noon, naawa-awa ka na sa sarili mo, naawa ka sa nanay mo. Pero, I think that's part of it. Ngayon, looking back, tama hindi mo ganun kadaling nakakalimutan yung mga ganun experience. Pero you use it as a tool to motivate yourself, di ba? Tsaka para, may kukwento ka eventually. Hindi naman laging masarap po ang buhay ng artista. Hindi lang yon. Para ma-appreciate mo where you are right now, and at the same time, you appreciate the people around you at ang mga artista na nagsisimula. At the same time, pagkasabihan mo sila, oy, huwag kang ganyan. Meron ako dito. Meron ako na ba yun? Ay, tali na yun. Ang hirap kasi kainin nung nakatali. Baka kailangan pa kasi elsin pa yung buhol. Nakita niyo po ba yan? Parang nakapirintas. Isa yun sa naaliw yung mga customer pag umu-order sila. Siyempre parang kailangan yata yun, yung medyo may konti kang gimmick, di ba? Sa tingin mo, ano ang tirintas ng buhay mo? Anong ginimik mo sa buhay mo? Para sa akin, parang as simple as kung ano man yung God-given talent na binigay sa akin, yun yung ginawa kong tirintas, di ba, doon sa buhay ko. And bridge at the same time, para kung ano man yung gusto kong marating doon sa karera ko, dahil gusto ko nga itong ginagawa ko, dahil nga ayoko matapos, di ba? Kung ano man yung meron ako ngayon, o kung ano man yung mga naranasan mo, yun siguro yung isa sa ko, yung parang, yung pagkakatirintas, kung maaari sa una, maluwag lang, di ba? Pero ginawa mo ng paraan para humigpit, mas puludyuhin. So, anong ginawa mo? Yung pagkakatirintas, doon sa God-given talent mo, diretso mo, nilagyan mo ng commitment, ng sipag. Yes. Umabot ka ba sa punto? Kasi umabot ako sa punto sa buhay ko na iniisip ko, yung pag-artista, yes, trabaho siya. Kasi inisip nila, artista, hindi trabaho Marami ko sinasabi, ang artista po'y para ding doktor. Trabaho po ito. Kailangan siniseryoso. Pinaghuhusayan mo. Dahil sayang naman po, kawawa naman po yung nanunood. Parang arkitekto. Di ba? Pag hindi yan pinaghusay, babaksak ang bahay. Eto, babaksak naman po yung programa. Yes, o yes, yung nunood, di ba? Hindi mo naisip yung responsibilidad mo and your accountability and responsibility to your viewers. Siyempre, oo. Di ba? Parang yung obligasyon, gano'n. Yes. Sa mga manonood. Oo, kaya lang, sa akin kasi,
Ang mantra ko talaga is, kung ano man yung ipakita ko bilang ako, na si Gladys, na okay lang, kung hindi naman lahat magkagusto, ayaw nila ng maingay ako, madaldal. Kaso ayun ako ayaw nila ng parang masyado ng mga hyper to, ganyan ayun ako Tapos, pero, I see to it, pag may pinaganap kang character sa akin, hindi mo na ako makikita. Hindi mo na makikita yung ako, si Gladys. So, yun lang naman yung ano ko sa buhay. Magpakatotoo since day one. Well, si Christopher, ang dami mga naging offer dyan kahit sa showbiz noon. Parang inoferan pa niya kontrata sa career or yung pelikula o marriage contract. Parang gano'n. Kumbaga parang as simple as pinapapili siya. Career mo o ako? Parang gano'n. Ikaw? O ako daw. Hindi ako yung nagpapapili nun Sabihin, nung time na yon pinapapili siya. Pero without batting an eyelash, kumbaga, sabi nga nila, walang kurap-kurap Wala siyang pakialam. Kasi nga, doon kami nagkakaiba ni Christopher. Kung ako, passion ko to, ang umarte, 6 years old pa lang ako. Si Christopher naman, hindi talaga ito ang gusto niya. Ang gusto niya, magnegosyo. Probably kasi nakita niya yan sa parents niya, restauratora, mga magulang niya. Siguro nakita niya. Tapos yung passion niya sa pagkain, passion niya magluto. Which is, siguro, nakatulong din yung kasi hindi kami pareho ng ginagawa. Diba? Kasi, So, meron kayo na pag-uusapan? Oo. Kasi hindi kayo pareho ng ginagawa. Ikaw, batting an eyelash, ikaw ang pinili niya. parang ganun. Yun na nga. Kaya nga after 20 years, Haba ng buhok, diba? 20 years nga, Akala mo diba? ang tangkad, diba? Akala mo haba ng legs. Akala mo haba ng legs. Parang pagkain. May maanghang. Iba kailangan ng bagoong. Yung iba merong Sausawan. sausawan. Hindi, ito tinali. Kailangan ng Tirintas, yan. tirintas. Kailangan ng tirintas. Ito kailangan ng init, ng sizzling. Diba? Parang ganun din ang pagsasama ninyo. Diba? Nag-iba-iba. May anghang, minsan may matamis, minsan ano. Pero minsan kailangan mo lang ng kalma. Kailangan mo rin minom. Ayan. Diba? Hinga. Hinga! Yun. May ganun ba kayo? Oo naman. Yes, can you imagine? 31 years. Lahat na ng klaseng quarrel, arguments, tampuhan. Siyempre, nangyari na, di ba? Talagang, ang di na talaga option, which is lagi naman namin sinasabi, kahit kailan, yung hiwalayan. That will never be an option. Magtampuhan kayo all you want, di ba? At the end of the day, magbabati rin naman kayo. Sabi lagi ng asawa ko, ito bang pinag-didiskusyonan natin ngayon? Kakapag-iwalay na ba natin to? Kung hindi naman, sayang ng oras. Tapusin na. Ganun. Ganun siya lagi Madali siyang kausap. So, ikaw? Hindi, alam mo naman ako, bilang, hindi ka, pag-usapan na. Mahirap makapag-away ng isa ayaw makapag-away ng isa. Kasi ako naman, ako yung confrontational. Ayaw nga niya So, nahihirapan ka. Kasi mahirap makapag-away ng isa. Natutunan ko na lang, over the years, dati nasabayan ko yan. Oo. Pag kami narinig akong nagpantingin-ting ako, teka, hindi pwede, ayaw ka panalo. Pero nasanay na ako, natutunan ko na okay, hinga, inom, kalma. Di ba maganda yan? Hinga, inom, kalma. Naniniwala ka ba sa tagal mo sa industriyan to, marami kang hinga, inom, kalma moments? Kasi katulad nung sinabi mo kanina, pinababa ka ng sasakyan nung isang artista. Pinababa ka, tapos meron na lang magandang loob, natid kayo hanggang terminal. Naawa ka sa sarili mo, pero wala ka namang ginawa. Pero hindi ako nakapag-away. Hindi ka nakapag-away. Kasi parang feeling ko, wala akong magagawa. Noong time na yun, bata ako Titingnan ko na lang yung nanay ko. Wala rin siya magawa. Di ba? So, ano gagawin mo? Tiis. Diba? Siyempre, pinatawad ko siya. Di ba? Artista na yun na nagpababa sa amin sa taxi. Why ba? I think, siguro. Okay. Sabihin ko sa'yo mamaya, sino? Nang dahil doon sa yung hinga, inom, kalma. Tingnan mo naman, di ba? Kaya eto, lalo na yung sa amin ni Christopher. 31 years is, sabi nga nila, parang forever na yan Maybe true, kasi imagine, I'm 46, so more than half of my life, di ba? Kasama ko na siya. And he chose you. So, kaya sa akin, na-appreciate ko sobra yung asawa ko kasi unang-una nire-respeto niya ako bilang babae. Napakalaking factor sa akin na yung loyalty, yung pagiging faithful ng isang asawa ay tanda na may respeto sa'yo ang lalaki o ang asawa mo. So yun ang long-lasting na secret. Sa lahat ng bagay. Hinga, inom, kalma. Ladies, napakasarap ng inyong pagkain dito sa
That's Diner. Kaya nga, pinakain lang kita, tapos meron ka pa regalo sa akin. Ayan. Ang ganda! Q Bags by Candy. And look, it matches my outfit today. And I like the logo. Hello, Q. Sana lang meet ko si Q. Okay. Person. Susunod, yung mga gustong makatikim dito, saan sila Yes, we have our Facebook page and we have our IG page din po. That's Diner San Pedro. I-type nyo lang po yan. At dito po kami along Barangay Villa Olympia, San Pedro, Laguna. At alam nyo po, hindi lamang pagkain ang ino-offer namin dito sa That's Diner. Yung inyong comfort Filipino food. Pero Filipino food with a twist. Katulad nga po yan, meron tayong bangus gourmet na meron pong laing on top. Meron din yan, may Bicol Express on top, mga ganon. Kens, iba-iba. Iba-ibang klaseng bangus. Iba-ibang klase rin ng bulalo. So, meron bulalo steak. Ayan, katulad po niya, merong kare-kare din. Sa mga gustong magtayo ng kanilang sariling food business, yung gusto nila magkaroon ng sariling That's Diner, you can message us po. Sa mga interesadong mag-franchise, That's Diner. Wala nang San Pedro, That's Diner. Message us there po. Leave your Viber or your number and we'll call you. We'll return your call or your email. Maraming salamat, Miss Gladys. Oy, thank you. Napakasarap po ng inyong Pero pagkain. hindi ko siya paalisin hanggang di niya nauubos to. Mukha ako pa rin na magliligpit nito. Baka ako pa nga pagbolisin nito eh. Okay. Bilisan mo na dyan kasi maraming pahugasin. Pinakain nga ako. Trabaho naman ako. And then, thank you so much, Kens! Thank you din dito sa Kontrabida aking Q bag. Kontrabida talaga. Bye guys!